Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-a-appoint nitong si Feldway ng 3-star generals niya. Kasabay na rin ito ang pag-a-appoint ng 7 Angels of Death. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So binantaan nga nitong si Feldway itong si Vega na kapag hindi pa daw nanahimik ito ay may execute siya. Naramdaman naman itong si Vega dito ang threat nitong si Feldway. Kaya nagpakumbaba itong si Vega. Nag-apologize itong si Vega kay Feldway at sinabi niya na gusto niya daw kasing tumaas ang tingin itong si Feldway sa kanya. Kaya nag-interrupt daw siya kanina. Pasensya na daw itong si Feldway dito. Yuyuko na sana itong si Vega. Pero bigla itong napangiti nung nakinig nito ang kasunod na sinabi nitong si Feldway. Kasi sabi ni Feldway ay wag daw ito mag-alala. Mataas naman daw ang tingin niya dito. Kaya nga daw ito ang bibigyan niya ng lead position sa may 7 Angels of Death. Ang 7 Angels of Death ay mas mababang rank compared sa may 3-star generals. Itong mga members ng 7 Angels of Death na ito ay supposed to be ay holder ng ultimate skills na member ng Angelic Series lineage. Pero meron kasing malalakas na wala namang Angelic Series skill. Kaya hinayaan na lang yon nitong si Feldway at inisama niya pa rin sila dito. Kaya ang mga members nitong 7 Angels na ito ay itong sila Leon, Dino, Pico, Gracia, Arios at may Furuki. Itong si Vega ang leader ng kanilang grupo. Ang 3-star generals ay magko-command sa kanilang mga army, habang itong mga 7 Angels naman ang ipapadala nitong si Feldway para naman lumaban sa mga 1v1 confrontations. Ngayon ay nididiscuss na nila ang kanilang gagawing strategy. In-order nitong si Feldway kay may Furuki na ilabas itong kanilang miniature para ituro ang mga spots na kanilang aatakihin. Nabawasan ngayon itong mga targets na ito dahil bumagsak na nga ang Eldorado. 4 na points na lang ang tatargetin nila dito nang biglang tumuro itong si Feldway sa may territory ni Dagrowel at pinapalitan niya ng kulay na red ito kay may Furuki. Kasi sabi ni Feldway ay hindi na rin daw nila ito kailangang atakihin kasi pinangako daw ng kaibigan niya na tutulungan siya nito dito. Kaya nagulat itong si Leon Cromwell. Nagtanong siya kay Feldway kung nag-switch sides na daw ba itong si Dagrowel. Ang sumagot naman sa question na ito ay hindi itong si Feldway kundi ang isa sa mga 3-star generals. Itong sumagot na ito ay yung kakarating lang dito. Ang pangalan nito ay Fen. Sabi ni Fen kay Feldway ay nakarating na daw siya. Napaka-bold daw ng ginawa nitong si Feldway na pagre-release sa kanya sa may seal. Itong lalaki na ito ay merong slender body pero kamukha rin halos ni Dagrowel itong kanyang appearance. Ang dahilan pala nun ay dahil ito pala ay younger brother nitong si Demon Lord Dagrowel. Itong si Fen ay kilala bilang Mad Fist. Isa siyang titan na inisil away nitong si Valdanava during the ancient times pa. Ang naunang nag-react dito ay itong si Dino. Sabi ni Dino ay hindi daw maaari. Hindi daw siya makapaniwala na pinakawalan nga ito sa pagkakasil nitong si Feldway. Ano daw ang iniisip nito at bakit daw nito ginawa yon? Pero sumagot itong si Feldway sa kanya na wag daw ito mag-alala kasi kaibigan niya daw itong si Fen. Tsaka ngayon daw ay magkapareha sila ng goal kaya magkaalay naman ang kanilang mga interest. Sabi ni Feldway ay malakas daw itong si Fen kaya malaking tulong ito sa kanila. Obvious naman na malakas nga talaga ito kasi nagli-leak ang kanyang tremendous aura. Ito ay isang supreme energy na nang-overwhelm sa ibang mga nandito. In terms of existence value alone, ay lagpas ito ng 60 million. Kaya halos ka-rival daw ito ng mga true dragons. Hindi lang itong si Dino ang naging uncomfortable dito. Maging itong si Jahil ay hindi napigilan na magreklamo. Sabi ni Jahil ay bakit nga daw pinakawalan ito. Ito daw ay isang evil deity na inisil in the past for a certain reason. Napaka-tyrant daw nitong si Fen dati. Maging siya daw ay ayaw itong makasama. In fact, ay maging divine ancestor daw mismo ay ayaw nga dito. Kasi nga, cause ito ng cause ng destruction. At yun rin ang dahilan kung bakit siya inisil nitong si Valdanava dati. Sa isip ni Jahil, itong ikalawa sa most evil incarnation. Second lang ito sa may world-destroying dragon. Pero walang pakialam itong si Fen sa mga nagrereklamo sa kanya. Relax na relax lang siya ngayon. Tapos inilagay niya itong kanyang braso sa may balikat nitong si Jahil. Then kinausap niya ito. Sabi ni Fen, wag daw mag-alala itong kanyang mga kasama. Dahil ngayon, magkakaibigan naman daw sila. Tsaka narinig niya daw kanina sa may sinabi nitong si Feldway na ngayon, parehas nga sila nitong si Jahil ng position. Isa rin daw siya sa mga 3-star generals. Ina-acknowledge daw ni Fen itong strength nitong si Jahil na above
above ito compared sa mga small fry na present dito sa may meeting. Kaya qualified daw ito na maging kanyang servant. Itong statement na ito totally disrespectful kay Jahil dahil itong si Jahil nga isa ring emperor. Ang idea pa lang na magiging servant nga siya isa na malaking pang-degrade sa kanya. Kaya napakalaking pagkapahiya nito. Pero hindi makapagreklamo itong si Jahil dito kasi ngayon ramdam ni Jahil ang napakalakas na pressure dahil sa nakapatong nga sa kanya nitong si Fen na braso. Pinagpawisan itong si Jahil ng dahil dito kaya naupo na lang siya sa kanyang sariling upuan. At sabi ni Jahil papalagpasin niya daw ngayon itong ginawa nitong si Fen. Ayaw niya daw kasi ng trouble kaya tinanggap na lang ni Jahil na makakatrabaho niya nga itong Mad Fist Titan. Ang hinihintay na lang nitong mga nandito ngayon ang reaction nitong si Zelario. Pero mukhang wala namang intention itong si Zelario ngayon na mag-cause ng kahit na anong issue. Mukhang wala siyang balak na makipaglaban dito. Aware itong si Zelario sa may sariling strength niya pero hindi siya sure kung mananalo siya kay Fen kapag sila nag 1v1 na battle. Tsaka ang kanila magiging battle magkokos lang ng napakalaking distraction if ever nga na ito ay mangyari. Tapos pointless rin naman itong battle na ito kasi magkakampi nga silang dalawa. Kaya wala nang tumutol sa pagiging member ni Fen nitong kanilang organization. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.